Okay, isang makakalikasang pagbati po sa inyong lahat. Welcome dito po sa ating munting programa, ang Greening the Barangay at Sangguniang Kabataan. Ginagawa po natin ito araw-araw, normally between 8 to 9 AM. Sa araw po na to, medyo nahuli po tayo dahil matagal pong nawala ang ating regular na broadcast. Ako po kasi ay naglipat din ng bahay at ngayon lang po nakapag-set up uli dito sa ating online broadcasting. Siyempre, ito pa rin po ay ang joint broadcast ng Green Normal TV ng Makakalikasan Alliance at ng Elizalde Broadcasting na bahagi ng Elizalde Group of Company. Kami rin po kasamang ibang mga grupo ang nagsasama-sama sa ating partnership dito sa Eco Barangay at SK para sa Kalikasan na Campaign, kung saan bahagi po itong ating araw-araw na programang Greening the Barangay at Sangguniang Kabataan. Okay, pasok na po tayo. Napakahalaga po ng ating topic ngayong araw. Okay, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Depende kung anong oras po ninyo ito mapapanood, mga kasama, mga makakalikasan at mga nagmamahal sa kanya-kanyang barangay. Ako po si Roy Cabonegro muli at usapang diretso po tayo. Baha. Hindi lamang tanong kung sino ang mananagot, pero mas mahalaga, paano ho natin sila mapapanagot at paano tayo dapat gumalaw o gagawa. Ngayon mismo, ano po ang mga dapat nating malaman upang tayo'y makapaggalaw ng maayos. Bakit importante? Bakit green governance? Bakit kailangan ito ang gawin nating pamamaraan ng pamamahala? Simple, kapag may integridad, transparency at partisipasyon, gumagana ang mga flood control. Kapag kulang ang ulat, kulang ang bantay, tao ang lulubog. Malaking bahagi nito ay dahil sa korupsyon. Tandaan, walang tunay na flood resiliency kung walang corruption control. Yan na. Takihin na tayo sa puso. Bawat maling proyekto may katapat na bahay na binabaha, mga gamit na nasisira, hanap buhay na naapektuhan, at paminsan-minsan buhay na nawawala at mga nasasaktan. Kaya seryoso po ito, mga kasama. Sino ho ba ang dapat bida sa gawaing ito? Youth power po ang kailangan dito. Bida kayo, mga kabataan, sangguniang kabataan officers, student organization, online creators, community volunteers. Kayo ang watchdogs, innovators, at bridge sa barangay. Hindi kailangan ng title para magserbisyo, presence proof, at planong malinaw ang ating tunay na puhunan. Okay, pasok na po tayo sa una ho nating practical how-to. Kung paano po natin ito magagawa, mga kasama. Step by step para makita ang daloy ng pera at proyekto. Una, i-track ang budget. Tanungin ang local government units or LGU kung nasa annual investment plan ang mga flood projects at may climate change expenditure tagging ba ito o yung tinatawag na CCET. Pangalawa, buksan ang aklat, mag-file ng Electronic Freedom of Information or EFOI para sa na-request para sa DPWH, Department of Public Works and Highways, ng mga flood control contracts, photos at accomplishment
reports. Pwede ho ninyong ma-access by way of the Electronic Freedom of Information requests para kayo mismo ay magbantay ng mga documentation ng mga proyektong ito. Habang walang nagbabantay, lalong maraming nagnanakaw. Pangatlo, bantayan ang bidding. I-check ang Philippine Government Electronic Procurement System o yung tinatawag na PhilGEPS na website at pakinggan na naka-video po. Live stream pa nga ang mga bids and awards committee meetings or back meetings ng bawat proyektong pumapasok sa gobyerno bago ho ma-approve ang kanilang procurement. Pang-apat, audit with citizens. Sumali sa Commission on Audit, Citizens Participatory Audit. Meron palang tinatawag na COA, CPA, Citizens Participatory Audit. Mag-site visit, mag-geotag ng photos, mag-timestamp na videos. At nagbibigay din po sila ng mga kaukulang training para alam ng mga citizens group ang kanilang tamang gawin. Panglima, i-rate ang performance. I-push ang paglabas ng contractors ratings. I-endorso ang sariling standards ng industriya. Ang construction sector transparency initiative, COST or cost standards. Sayang naman kung hindi natin gagamitin ang mga standards na ito upang mapanagot ang ating mga contractors. Ayan, contractors na karamihan ay napakalaki ng mga nakaw. Hindi na lang milyon, kundi bilyon-bilyon. Mahiya naman kayo lahat. Okay, practical tips number 2, green money access. Hindi po sapat na nagbabantay tayo. Kailangan din po tayong tumulong na magkaroon ng sapat na resources ang ating mga barangay. Para may pondo, ang totoong solusyon. Tumulong tayo sa mga local government units natin, civil society organizations or CSO na maghanda ng mga proposals para sa People's Survival Fund, PSF, at iba pang climate finance. Sino sa inyo ang alam ang ano ang PSF at sino ang hindi? Palagay ko kakaunti lang ang tunay na nakakaunawa nito. Pero napakahalaga nito para mapondohan ang ating mga climate actions kasama na mga anti-flooding projects. Ilagay ang flood risk reduction at early warning systems at mga nature-based solutions tulad ng riverbank rehabilitation, rain gardens at permeable walkways. Hindi po ang mga solusyon ay puro konkreto at mga dike, marami pong alternatibong makakalikasan. Okay, gumawa ng malinaw na program statement, risk map at budget to output matrix upang talagang maayos ang mga implementasyon ng mga bawat proyekto. Panghuli, i-align sa local plans, halimbawa, local climate change adaptation plan kung meron, at maglaan ng community monitoring components para sure na may resulta ang mga proyektong mapopondohan nitong mga kakalap nating pondo at itutulong sa gawain ng ating barangay. Okay, pasok naman po tayo sa pang-anim na practical na how-to, community organizing. Hindi po sapat na tayo'y nagbabantay ng maaring pagkakamali o performance ng iba at tumutulong para mapondohan ang ating mga proyekto sa barangay at komunidad.
Importante rin na tayo mismo ay organisado para hindi pa isa-isa ang ating galaw. Una, Green Barangay Assemblies. Regular na pulong na bukas sa lahat, ulat sa proyekto, tanong-sagot, at susunod na hakbang. Maaring iparalel sa mga barangay assembly na tinatawag ng ating mga opisyal sa barangay. Pangalawa, bantay proyekto, walkthrough. Walkthrough ito nakasama ang mga barangay, engineers at residente. I-check ang actual na sites bago at pagkatapos ng mga construction projects. Pangatlo, yung tinatawag na Dagyaw at DBM CSO. Ano ho ba ito? Makilahok sa Department of Budget and Management, DBM na CSO consultation at Dagyaw town halls na tinatawag para i-challenge ang mga dudang items at mag-propose ng mga maayos na alternatibo. Maaaring hindi nyo po alam, karapatan ito ng bawat citizens group. At panghuli, rapid response chats. Gumawa ng mga group chat sa Facebook at iba pang social media para sa alerts. Halimbawa, high tide plus heavy rains should always equal quick mobilization para sa clearing at information updates. Okay mga kasama, patuloy po tayo dito po sa ating Greening the Barangay at SK, usaping baha at kung paano ho natin papanagutin ang mga nagkakamali at nagkakasala at pirang nagnanakaw sa ating mga flood control programs and project. Punta na po tayo sa practical how-to number 4, Green Solutions. Mga solusyong kayang simulan at i-scale sa mas marami pang pwedeng makinabang. Una, mga drainage cleanups. Okay, ito mga desilting brigades coordinated sa loob ng ating mga barangay. Palakpakan natin yung mga gumagawa nito. Pangalawa, mga nature-based solutions tulad ng pocket rain gardens, tree belt sa gilid ng sapa at ilog, at mga community nurseries. At syempre, yung mga early warning systems i-link sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, gumamit ng mga impact-based forecasting para actionable ang ating mga alerts. Palakpakan natin ang gumagawa ng mga ganito. At syempre, design for water, not against it. Ibig sabihin, mga elevated walkways, permeable pavements, rainwater harvesting sa barangay facilities. Yung mga pamamarang hindi pipigil sa daloy ng tubig, pero hahayaang dumaloy ng maayos. Hindi yung ating mga ilog at ating mga maliliit na estero ay sinisemento. Hindi po ganyan ang tamang paraan ng pagpoprograma sa ating mga komunidad. Okay, nasa bahagi na tayo ng pinakamahalagang parte nitong ating presentasyon, ang ating CTA, kung tawagin ng mga kabataan ngayon, o yung call to action, gumalaw o gumawa. Meron po tayong mungkahing 7-day plan na tinatawag na pwedeng mapagsimula ng inyong mga gawain kung kayo po ay magiging aktibo sa mga gawain ito. Number 1, magtanong sa LGU na saan nga ba ang AIP at ang mga flood projects at tinatawag natin na tagging ng climate change, CCET. Pangalawa, mag-file ng electronic FOI sa DPWH para sa kanilang mga kontrata at photos para ma-access po natin. Pangatlo, mag-post ng PhilJEPS bidding references. I-invite ang mga kapitbahay na panoorin ang mga live streaming ng mga back
meetings, ating mga bids and awards para makita ninyo kung sino nga ba at ano nga bang mga planong mga proyekto at sino ang involved dito. Pangapat, magbuo ng Green Barangay Assembly ng mga schedule upang magkaroon na tayo ng mga parallel na mekanismo na babantay mismo sa sarili ninyong mga barangay. At panglima, magsimulang mag-draft ng inyong mga gustong gawing proyekto sa inyong barangay batay sa mga green solutions na ito na maaari ninyong isumite for funding sa PSF, People's Survival Fund. Gumalaw o gumawa. Ngayon na! Huwag ko nating kalimutan mga kasama na dapat malinaw ang ating vision sa ating Green Barangay. Imagine natin ang ating barangay na maayos ang daloy ng tubig, may gulayan at puno, may sirena at text alert bago umulan at may buwanang ulat ng mga proyekto. Hindi takot sa baha dahil handa at matibay. Ako po si Roy Cabonegro. Tandaan, ang pagbabago sa baha nagsisimula sa tamang pamamahala at sama-samang pagkilos mga kasama. Sumali sa Green Barangay Assembly, tulungan ang LGU at komunidad at maging bahagi ng makakalikasan movement. Gumalaw o gumawa para ligtas sa barangay mga kasama. At dahil po dito, meron po tayong mga pwede ninyong samahan. Nandito po sa link ng ating presentasyon. At ilalagay din po namin dito sa comment section. Pwede kayong sumama sa aming Green Governance Reform na grupo. Ito yung anti-corruption group natin. At ang ating grupong nakatutok naman sa Disaster Risk Reduction Management Action, ang Makakalikasan Cares Disaster Action Teams. Isang makakalikasang pagbati po sa inyong lahat. At kita-kita po tayo uli Lunes hanggang Biyernes, normally between 8 to 9 a.m. sa muling pagbabalik ng ating Greening the Barangay at Sangguniang Kabataan.